Muli po, isang magandang araw po sa ating lahat. Coiners Ring po, nagbabalik. Siyempre po, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin po na nagsusubscribe sa aking channel. Kahit na madalang na lang tayong mag-content at halos hindi na po tayo nakakapag-content patungkol po sa mga barya. Dahil ako po kasi ay nakapokus ngayon sa iba pa nating hilig na kolektahin, kagaya po ng mga silver, gold, platinum, mga antiques. Kaya kahit papaano po ay binabahagi ko sa inyo yung aking mga collections. Ganun din po yung aking mga tip para mapangalagaan ang mga ito. Medyo nagkakaroon kasi ng lindol sa coin industry. Dahil sa napakarami po ng mga bulaang vlogger na kung ano-ano ang Diyos ko po, yung isa bagong-bagong napanood ko, 5 bulaklak binibili daw ng 1K at ginto daw. Yung isa naman si Laylay Cuello Lampas Cuello, ay nako, hindi ko malaman kailan titigil yan. Mga ka-coiners, ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung na-experience ako tungkol po sa mga nabili kong alahas na white gold. Ito po ay nabili ko sa halagang 29,000 pesos. At naisasangla ko po ito sa kung saan ko siya nabili. Pero isang araw po ay nakakailangan tayo ng pera dahil may bibilhin tayo. At nataon na gabi na po. Yes po, gabi na. Kaya tayo po ay nagpunta sa ilang pawn shop na kilala din natin at halos sa sukiner natin. Alam po ba ninyo mga ka-coiners, ako po ay nabigla nang inuri po nila ang aking mga dalang white gold na nabili ko po sa halagang 29,000 pesos ay peke daw po. Hindi daw po tinatanggap sa sanlaan. At ito po ay mga tubog lamang daw sa 10K. So nabigla po ako at siyempre nagalit dahil unang-una ay mga suki ko na sila. At naisasanla ko naman yung mga nabili ko kahit sampang sa ilang mga pawn shop. So dati po ay napapanood ko lamang yung mga ganyang kasaysayan ng mga istorya at yan po ay nangyari sa akin. At ang akin pong ginawa, kinabukasan ay sinabihan ko yung pawn shop, yung manager doon, na kung maaari o kung may tiwala siya sa akin ay ipadala niya yung mga sinanla ko at isasanla ko po sa sinasabi kong kung saan ko yan nabili. At pumayag naman po siya. So dinala ko. At ayan po, kitang-kita po dun sa mga naunang mga video ko. Talagang kinuha yan, pati resibo, pinakita ko. Hindi ko po alam kung ano ang agenda ng pawn shop na iyon. Ayan po mga ka-coiners, yung patunay po na naisanla natin, yung sinasabi nilang peke. Nandyan po yung resibo, pati na rin po yung pera. Ayan po. At ganito po kasi ang nangyari mga ka-coiners, dahil gabi na nga po yun, sinangla ko sa kanila ang mga alahas na yon sa halagang 11,000 lamang. Dahil yun lamang ang kailangan natin. At binigyan naman po tayo, pero tayo po ay binigyan lamang ng 8,000. So 8,000 lang po na naisanla. At inisip ko po na okay na muna yon. Kaya umalis na at umuwi na ng bahay. Hindi pa nga po tayo nakakarating sa bahay. Yun nga po, tumawag po yung manager at sinasabing peke daw po. Peke daw po yung mga isinanla ko at kailangan kunin ko ora mismo. Dahil malayo na po ang malayo na po ako doon sa pawn shop. Ang sinabi ko na lamang po ay bukas na lamang at kami ay mag-uusap dahil hindi ko maintindihan kung bakit niya nasabi na peke ang mga yon. Samantalang sinabihan ko naman siya, o sinabi ko po sa kanya na yan ay nabili ko ng 29,000 at naisasanda ko po doon mismo sa kung saan ko ito binili. Pero yun nga po, pinipilit niya na peke nga ito.
So, ayun nga po at kinabukasan ay pinakiusapan ko siya dahil wala po tayong pagtubos ay kung pwedeng ipadala sa akin at isanla ko at yan nga po ay naisanla natin. So, kung mayroon po kayong mga experience o na-experience na kagaya po ng na-experience ko, hanggang sa ngayon hindi ko pa rin po maipaliwanag bakit may mga ganitong klase ng sanlaan. Yan lamang po muna at muli po maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Again po, Coiners Ring.